Magandang gabi o araw po sa inyo. Ako po si Carding, taga Barrio San Isidro. Matagal ko na pong gustong ibahagi itong kwentong to sa inyo, pero inabot ako ng halos ilang taon na bago ko nagawang muling alalahanin lahat. Taong 1991 nang mangyari to. Panahong wala pang masyadong ilaw sa kalsada, tahimik pa ang baryo at gabi-gabi ang maririnig mo lang ay mga kuliglig at huni ng tuko. Pero sa amin may isang lugar na ayaw ng lapitan ng karamihan tuwing dapit hapon, ang manggahan ni Lolo Ising. Si Lolo Ising ay kilala noon sa baryo bilang tahimik pero medyo kakatwa raw na matanda. May malawak siyang lupain sa dulo ng ilog kung saan tumutubo ang mga matatandang puno ng mangga. Doon kami madalas tumambay ng barkada ko, sina Mark, Joy at Warren. Si Mark, siya yung tipo ng leader sa tropa. Palatawa, pero may pagkakamatigas ng ulo. Si Joy, siya yung babaeng kasama namin na matapang. Pero pagdating sa usapang multo o aswang, agad nag-aantada. Si Warren naman medyo tahimik pero yung madalas unang makarinig ng mga kakaiba. At ako si Carding, ang pinakamatanda sa grupo. Ako rin ang pinakamalapit kay Lolo Ising. Isang gabi ng buwan ng Hunyo, napagtripan namin magtambay ulit sa manggahan. "Carding, tara na! Baka maunahan tayo ni Joy sa puno ng kalabaw," sabi ni Mark habang bitbitang isang supot ng mani. "Ha? Di kayo na. Ako'y dadaan muna kay Lolo Ising. Baka gusto niya sumama," sagot ko naman. Pagdating ko sa bahay ni Lolo, medyo madilim na. May lampara ng nakalagay sa bintana. At mula roon ay narinig kong parang may umaatungal na mahina sa loob. "Lolo? Lolo Ising?" tawag ko. Walang sumasagot. Pagtingin ko sa silong may gumagalaw. Pero nang sumilip ako, pusa lang pala. Kaya dali-dali na akong umalis at sinundan sina Mark papunta sa manggahan. Pagdating namin sa loob, sariwa pa ang amoy ng hinog na mangga. Tahimik maliban sa langit-ngit ng mga sanga at mga kuliglig sa paligid. Nagsimula kaming magkwentuhan. "Uy, huwag tayo masyadong magtagal dito. Sabi ng nanay ko may aswang daw na dumadaan tuwing kabilugan ng buwan," sabi ni Joya. Di sabihin mo sa nanay mo, hindi kami naniniwala sa mga ganon. Kung meron man, baka gutom lang. "Hindi kaya yung nakita kong anino nung nakaraang linggo, aswang yon?" sabi ni Warren. "Anino? Saan?" "Dito rin, sa may punong mangga ni Lolo Ising. Para may lumilipad na mabagal tapos nawala bigla." Tahimik kaming lahat sandali. Tanging hangin lang ang maririnig. Habang pinapakinggan ko sila, napansin kong tila may amoy nakakaiba sa paligid. Parang dugong pinakuluan o hayop na bagong patay. Biglang tumahimik si Mark. Tumingin siya sa kaliwa, sa banda ng malaking mangga. "May naririnig ba kayo?" mahinang tanong niya. "Wala ah." Parang may naglalakad sa taas ng puno." Tumayo ako, tinignan ko yung puno at doon ko nakita may aninong nakadapa sa may sanga. Mahaba ang buhok, parang babae pero sobrang payat, nakalawit ang mga kamay. Bumaba ang lamig sa batok ko noon. Putsa Mark, umuwi na tayo," sigaw ni Joya, halos maiyak. Pero imbis na tumakbo, kinuha ni Mark ang flashlight niya at tinutok sa puno. Pagkailaw, wala. Puro dahon lang at sanga. Nagtawanan kami saglit para takpan ang kaba. Baka unggoy lang yun," sabi ni Mark. Pilit na pinapalakas ang loob namin. Pero habang naglalakad kami pauwi, ramdam kong may kasunod. Hindi ingay ng tao, parang mga yabag na malalambot at minsan may tunog na pagaspas sa hangin. Pagdating sa dulo ng manggahan, nagpasya kami maghiwa-hiwalay na. Si Joy at Warren sabay umuwi. Ako at si Mark ang huling naglakad palabas. Habang naglalakad kami sa madilim na daan, tinanong ko siya, "Pre,
Seryoso ka ba kanina? May nakita ka rin? Tahimik lang siya sandali, tapos umiti ng pilit. Wala yun, Karding. Huwag mo nang pansinin. Bukas ulit ha, magdala tayo ng lambat. Sabi ni Lolo, marami paniki rito. Napatingin ako sa kanya. Paniki daw, pero sa isip ko, ang nakita kong anino hindi paniki. Kinabukasan bumalik ulit kami, pero may kakaibang nangyari. Wala si Mark. Sabi ni nanay niya, nilagnat daw buong gabi. At nang madaling araw, nawawala na. Nabalot ng takot ang baryo. Sabi ng matatanda, may aswang na namumugad sa manggahan. Nang araw ding yon, nakita namin si Lolo Isinga. Umiiyak sa may ilog. May kinuha na naman kagabi. At sa manggahan ko pa. Sabi niya. Tinignan ko si Warren at si Joya. Parehong namumutla. Alam naming may kinalaman to sa nangyari kagabi. At sa loob-loob ko, may kutob ako na kung sino ang aswang na yon. Oo nga po pala, hindi ko makakalimutan ang umagang yon. Mula nang mawala si Mark, parang biglang nagbago ang simoy ng hangin sa baryo namin. Tahimik ang mga tao, bihira na rin maglabasan kapag dapit hapon. Si Joy at Warren, halos araw-araw na lang dumadalo sa bahay namin. Nagtatanong kung may balita na kay Mark. Isang linggo na ang lumipas, pero walang nakakita sa kanya. May mga sabi-sabi na daw na kinuha raw siya ng aswang sa manggahan. Ang iba naman, sinisisi si Lolo Isinga. Baka daw si Lolo Ising ang may gawa, sabi ni Joy habang nakaupo kami sa may harap ng bahay. Matagal nang pinaghihinalaan yung dito. Dagdag pa niya. Hindi ako naniniwala. Mabait si Lolo. Palagi nagbibigay ng mangga sa mga bata. Hindi siya ganun. Sagot ko naman. Tahimik lang si Warren pero ramdam ko may gusto siyang sabihin. Karding, may nakita ako kagabi. Napatingin kami ni Joy sa kanya. Ano raw? May ilaw sa may manggahan. Maliit lang, parang lampara. Pero wala naman dapat tao dun, di ba? Akala ko si Lolo, pero nung lumapit ako nung kaunti, nawala bigla. Tapos may naamoy ako parang nasusunog na balahibo. Napatingin ako sa kanya at unti-unting bumigat ang dibdib ko. Kilala ko yung amoy na yun. Parehong-pareho sa naamoy namin nung gabi nga may aninong nakadapa sa may sanga. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Naririnig ko mula sa labas ang alulong ng mga aso. Isa, dalawa, hanggang sa halos buong baryo nag-iingay. Ang sabi ng matatanda, kapag sabay-sabay ang tahol ng mga aso, may nilalang daw na hindi tao ang naglalakad. Lumabas ako, dala ang maliit na lampara. Tahimik ang paligid pero nang tanawin ko ang dako ng manggahan, napansin kong parang may kumikintab sa ilalim ng buwan. Parang mata. Lolo Ising? Mahina kong tawag habang lumalapit. Walang sumasagot pero may naririnig akong tunog, parang nilalamon na hayop. Nang malapit na ako, may nakita akong puting tela sa lupa. Damit ni Mark, may bahid ng dugo sa laylayan. Diyos ko! At doon ko narinig ang mahinang tinig, halos pabulong. Paglingon ko si Joy pala, halos mangiyak siya, humihingal. Karding, huwag ka nang lumapit. Nandito si Lolo Ising kanina. May dalang sako, may laman na gumagalaw. Ano? Sigurado ka ba? Oo, nakita ko mula sa ilog at may dugo sa may lapag. Gusto kong tumakbo pabalik sa bahay pero parang may humihila sa akin para tumingin muli sa dulo ng manggahan. Doon ko nakita si Lolo Ising, nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Tahimik siya pero ang mukha niya ay parang may bakas ng dugo. May hawak siyang mangga, pulang-pula, parang galing sa dugo mismo. Lo? Tawag ko. Tumayo siya, dahan-dahan sabay ngiti. Karding, huwag ka na lumapit dito. Umalis na kayo. Bakit po? Tapos na ang gabi para sa inyo. Yung isa niyong kaibigan, huwag niyo nang hanapin. Kinabukasan pinuntahan namin ni Joy si Warren.
para magtanong kung anong gagawin namin. Pero pagdating namin sa bahay nila, hindi siya nagbukas ng pinto. Pinatawag pa ni Joy ang nanay ni Warren pero sabi nito, "Wala rito si Warren kagabi pa. Akala ko nga kasama niyo." Nagkatinginan kami ni Joy. Dalawa na silang nawawala. Kinabukasan may mga pulis na pumunta sa manggahan. Wala silang nakita kundi mga basag na sanga, mga bakas ng paa at bahagyang amoy ng nasunog na laman. Tinawag ako ng isang tanod. Carden, ikaw ba yung madalas nakasama ni Mark? Opo. Kung ako sa inyo, huwag na muna kayong bumalik sa manggahan, lalo na't kabilugan ng buwan bukas. Nang gabing yon hindi ako mapalagay. Naisip ko si Joy, kaya pumunta ako sa bahay nila para tiyaking ligtas siya. Pagdating ko, nakabukas ang pinto. "Joy?" Tawag ko. Walang sumagot, kaya pumasok ako. Tahimik ang paligid, may lampara sa lamesa. Bigla kong narinig mula sa likod bahay ang kaluskos ng mga paa. Sumilip ako sa bintana at muntik na akong mapasigaw. Si Joy nakaupo sa ilalim ng puno ng saging at sa harap niya nakatayo si Warren. Pero may kakaiba kay Warren. Maputla, mapula ang mga mata at may dugo sa gilid ng bibig. Joy! Sigaw ko. Napalingon si Joy pero isang iglap lang. Tumakbo si Warren sa dilima, parang kidlat. Lumapit ako kay Joy, nanginginig siya. Karding, hindi ako nagkakamali. Si Warren, hindi na siya tao. Anong ibig mong sabihin? Kanina, kumakain siya ng pusa. Pinunit niya gamit ang ngipin, Karding. Halos hindi ako makapagsalita. Parang bumaliktad ang sikmura ko sa takot. Puntahan natin si Lolo Ising, Joy. Baka siya ang makakatulong sa atin. Sumang-ayon siya at sabay kaming tumakbo patungo sa manggahan kahit gabi na. Pagdating namin doon, maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid, pero paglapit namin sa gitna, nakita naming may isang hukay, malalim, at may bagong tabon na lupa. At sa tabi nito, may lumang lampara ni Lolo Ising. Tinawag namin siya pero walang sumasagot, hanggang sa may narinig kaming ungol mula sa kabilang puno. Paglapit namin, nakita naming nakatali si Lolo Ising sa puno. May sugat sa leeg, parang sinakala. Lo, anong nangyari sa inyo? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa amin. Tumakbo kayo! Hindi ako ang aswang! Sino po? Tanong ni Joy. Ngumiti si Lolo, mahina sabay sabing, Kaibigan ninyo! Paglingon namin naroon si Mark, buhay pero iba na. Maputla, nanlilisik ang mata at may ngiting hindi pang tao. May hawak siyang laman, sariwa pa, at tumutulo ang dugo sa lupa. Karding, Joy, ang tagal kong hinintay na makabalik kayo. Mark? Halos hindi ako makapaniwala. Bakit ka ganyan? Tanong ni Joy. Hindi ko ginusto to. Sagot niya habang unti-unting lumalapit. Pero masarap, mas masarap pala ang laman ng tao kaysa sa mangga. Napasigaw si Joy. Tumakbo ako at hinila siya. Hinabol kami ni Mark hanggang sa dulo ng manggahan. Sa sobrang takot, naiwan namin ang lampara ni Lolo Ising, kaya puro dilim ang daan. Naririnig ko ang mga yapak ni Mark sa likod namin. Mabilis parang hayop. Joy, bilisan mo! Teka, ito na! Nadulas siya sa putikan. Lumingon ako at doon ko nakita si Mark na nasa likod niya. Nakangisi, may mahabang kuko at dilat na dilat ang mga mata. Karding, huwag kang makialam, sabi niya. Hinampas ko siya ng kahoy pero parang wala lang. Tapos bigla siyang tumigil. Tinitigan ako at sabi nga, hindi mo ako naintindihan, Karding. Ginagawa ko lang to para mabuhay. Tumakbo kami ni Joy hanggang sa makalabas ng manggahan. Pagdating sa daan, nawala na siya ng lakas. Huminto kami saglit sa tabi ng ilog habang umiiyak. Karding, kaibigan ko siya. Bakit naging ganun siya? Hindi ko rin alam. Pero alam kong
Hindi na yun si Mark na nakikilala natin. Kinabukasan nagpunta ang mga pulis sa manggahan. Wala silang nakita ni bangkay ni Lolo Ising. Sabi ng iba, baka raw dinala ng mga aswang. Simula noon, wala na ring lumapit sa lugar na yon. At si Joy umalis ng baryo makalipas ang 2 linggo. Ako lang ang natira. Hanggang ngayon tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin akong humuhuni mula sa manggahan. Parang boses ni Mark, tinatawag pa rin ako, pati ni Warren. At ang sabi nila, "Carding, kaibigan kita, di ba?" At doon ko naintindihan na hindi lahat ng kaibigan ay tao pa rin. Minsan, aswang na. Pagkatapos ng gabing yon, halos hindi na ako nakatulog. Tuwing kabilugan ng buwan, naiisip ko si Mark, ang huling nakita namin. Hindi na siya parang tao. Ang mga mata niya parang may apoy sa loob at ang ngiti niya hindi ko malilimutan. Isang araw pumunta ako sa bahay ni Lolo Ising. Ang bahay niya ay tahimik pa rin pero may kakaibang bakas sa paligid. May apak na putik at ilang dahon na mangga na parang dinurog ng mabigat na paa. Lolo, nandito po ba kayo? Tawag ko, pero walang sumagot. Lumapit ako sa silong. Doon ko nakita isang lumang lampara. May amoy na pinalo ng apoy. Habang nakatitig, may kumatok sa bintana. Carding? Mahinang tinig. Si Warren pala yun, ngunit iba na ang itsura. Maputla, may pagkakayari sa muka. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, nanginginig. Bumalik para sa kanya. Sagot niya sabay lingon sa punong mangga. Kinagabihan, nagpasya akong bumalik sa manggahan. Dala ko ang maliit na kutsilyo at flashlight. Bumalik na rin si Joy noong mga panahong yon, kaya kasama ko siya. Parehong nanginginig sa takot. Carding, baka ito na yung huli nating gabi dito. Bulong niya. Basta sama-sama tayo, walang mangyayari. Sagot ko, kahit ramdam ko rin ang kaba. Pagdating sa gitna ng manggahan, naroon si Mark, nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Hindi siya gumagalaw nung una. "Carding, Joy, narito na ang gabi," sabi niya. May boses na parang may 2 tinig. Mark, bakit ganyan ka? "Hindi ko kontrolado to," sabi niya sabay tawa ng malakas. Tumayo si Warren sa gilid, parang sumusunod sa bawat kilos ni Mark. "Carding, hindi mo maiiwasan," sabi ni Mark habang unti-unting lumalapit. Si Joy hawak ang kamay ko, halos di makagalaw sa takot. Baka pwede nating kausapin siya. Bulong ko kay Joy. Pero bago kami nakapagsalita, si Mark ay mabilis na umikot at may kumislap na liwanag mula sa mata niya. "Pumili ka, Carding, ako o sila." Lumapit ako at tinanong, Anong ibig mong sabihin, Mark? "Ang kaibigan mo, hindi mo na makikita kung hindi mo pipiliin ang sagot." Sagot niya. Joy, tumakbo ka na. Tumakbo siya sa akin, sabay abot sa braso. Nang biglang may maramdaman kaming hangin sa may likod. Hindi pa tapos ang oras niyo, mga bata. Si Lolo Ising pala yun, nakatayo sa gilid ng manggahan. Carding, huwag ka nang pumasok sa lilim ng mga aswang. Hindi lahat ng kaibigan ay tao pa rin. Sabi niya. Lolo, anong gagawin namin? Kung gusto niyo pang mabuhay, iwanan niyo ang lugar na ito. Si Mark nakatingin sa amin parang may pinag-iisipan. "Carding, Joy, susunod ako sa inyo. Pero isang gabi lang. Pagbalik, wala na kayong makikilala sa akin." Sabi niya, sabay ngiti na nakakatakot. Si Warren hindi na gumalaw, nakaluhod sa tabi ng puno, parang nagdarasal. Lumipas ang ilang araw, halos hindi kami nakalabas ng bahay ni Joy. Tuwing gabi naririnig namin ang ungol at kaluskos sa manggahan. Ang mga aso sa baryo, tahol,
hanggang madaling araw. Ngunit kapag sinisilip namin mula sa bahay, wala na. Isang gabi ay narinig namin ang tunog sa bubong ng bahay ni Joy. Karding, tulungan niyo ako. Sabi ni Mark, halos umiyak. Bulong-bulong kami ni Joy. Sabay humakbang palabas, ngunit bago kami makalapit, nawala siya sa dilim, parang bula, walang bakas. Kinabukasan, bumalik ulit kami sa manggahan, dala ang ilang tao mula sa baryo. Gusto naming tuklasin kung saan siya nagtatago. Pero pagdating namin, puro sangalanga at may bagong hukay sa ilalim ng puno ng mangga. Wala si Mark, wala si Warren, pati si Lolo Ising. Hindi ko maintindihan. Nasaan na sila? Tanong ni Joy, halos umiyak. Baka tinawag sila ng engkanto o kaya aswang. Sagot ng isang matanda. Tahimik kami. Ramdam ko sa katawan ko parang may nakatingin mula sa dulo ng manggahan. May narinig kaming tawa, malakas, mabagal, at tila nagmumula sa hangin. Pag uwi namin, walang nakakausap sa bata sa baryo. Lahat natatakot. Ako, si Joy at ilang matatanda na lang ang natitira sa paligid. Hanggang sa ilang buwan, unti-unti kaming nakalimot sa mukha ni Mark. Pero tuwing tinititigan ko ang buwan, ramdam ko pa rin ang tingin niya sa akin. Parang boses niya na tinatawag ako mula sa manggahan. Hindi ko na kayang tiisin ang kaba tuwing gabi. Kaya nagpasya akong bumalik sa manggahan ni Lolo Ising. Akong mag-isa lang. Si Joy ay nagpaalam na hindi siya makakasama. Karding, huwag kang magpapabaya ha. Sabi niya hawak ang kamay ko. Oo Joy, basta mag-iingat ka rin. Sagot ko naman. Pagdating ko sa gitna ng manggahan, tahimik ang paligid. Tanging dahon ng mangga ang gumugulong sa simoy ng hangin. Napansin kong may mga bakas sa putik, parang paakyat sa punong mangga. Hindi ito parang dati ah. Bulong ko sa aking sarili. Dahan-dahan akong lumapit sa puno. Biglang may kumislap sa liwanag ng buwan. Mata ni Mark, ngunit hindi tulad ng dati. Mas malaki, mas mapula at parang naglalagablab. Karding, Mark, bakit ka pa nandito? Inihintay kita matagal na. Sabi niya, dahan-dahan na lumalapit. Habang papalapit siya, ramdam ko ang amoy ng dugo at matabang laman. Karding, gusto mo bang makita ang totoong anyo ko? Tanong niya. Hindi, wag na. Pero tumawa siya ng malakas at nakakatakot. Hindi mo maintindihan. Hindi ko iniiwasan ito. Isa na akong aswang. Bigla siyang lumundag pataas parang nililipad. Sabay pabulong na tinig. Kaibigan. Kaibigan mo pa rin ako, di ba? Kaibigan pero hindi ka na tao. Tumawa siya at unti-unting naglaho sa dilim. Parang bula. Lumapit ako sa lupa. Nakita ko ang pira-pirasong mga balahibo. Naalala ko si Warren. Naiwan sa tabi ng punong mangga nung nakaraang gabing yun. Tumingin ako sa paligid at may nakita kong gumalaw sa dilim. Si Warren. Pero ibang-iba na talaga. Karding, nandito na rin ako. Sabi niya. Ngunit may bahid ng halong sakit. Warren, anong nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam, pero kailangan na nating makain ng natitira para mabuhay. Napahinto ako sa takot. Hindi, Warren. Hindi natin pwedeng gawin yan. Karding, kaibigan, naiintindihan mo ba? Isa na tayong nilalang ng gabi. Kailangan natin ng laman. Hindi ko matatanggap to. Tumakbo siya sa akin. Mabilis parang kidlat. Pilit kong itinataboy siya gamit ang patpat pero parang hindi na siya natatamaan. Biglang may liwanag mula sa gilid. Si Joy pala, dala ang krus at bawang. Karding, tumakas tayo. Kung hindi pareho tayo mawawala. Sigaw niya. Nagulat si Warren at tumigil sandali. Si Mark nakatayo sa taas ng puno ng mangga. Nakangisi sabay tumatawa.
Kaibigan, hindi mo maiiwasan ng gabi. Sabi niya. Tumakbo kami ni Joy palayo sa manggahan. Habang tumatakbo, naririnig namin ang ungol, kaluskos at mga yabag. Tila bumabalik sa bawat hakbang namin. Karding, parang sumusunod pa rin sila sa atin. Paglapit namin sa daan, may nakatambay na matanda. Umalis na kayo sa lugar na ito. Hindi ito para sa mga bata. Lolo, hindi po namin alam kung anong gagawin. Basta huwag kayong titingin pabalik. Huwag niyo silang sundan. Sabi niya. Tumango kami at dali-dali na lang tumakbo palayo. Kinabukasan, lumapit si Joy sa bahay ko. Karding, kailangan nating malaman kung bakit nangyayari to. Bakit naging aswang si Mark at Warren? Hindi ko alam, Joy, pero kailangan natin bumalik sa manggahan at magtanong kay Lolo Ising. Sabi ko. Tuwing umaga kasi hindi namin makita si Lolo Ising. Simula nung maging aswang, ang dalawa naming kaibigan. Ako'y natatakot, Karding, pero kailangan natin. Bulong niya. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanda, naglakad kami ni Joy pabalik sa manggahan ni Lolo Ising. Kasabay ang isang matandang babaylan ng baryo, si Aling Rosa. Mga bata, may lihim sa punong mangga. Isang sumpa at bawat hating gabi may kaibigan na nagbabago. Isa sa kanila ay hindi na tao. Sabi ni Aling Rosa. Huwag kayong lalapit ng huli ng buwan. Kapag nakita nyo na ang natitira lang sa mundo nyo ay ang takot. Dagdag pa niya. Lumapit kami sa punong mangga. Doon namin nakita ang bakas ni Mark at Warren. May mga bakas ng paa, dugo sa lupa at tila may ginagalaw sa ilalim ng putik. Karding, Joy, narito kami, kaibigan. Kaibigan niyo pa rin kami. Boses ni Mark mula sa dilim. Hindi ko na kayo kaibigan. Sigaw ko. Tumawa siya at saka dahan-dahang parang aninong naglaho sa hangin. Si Warren nakatayo sa tabi. Walang boses, nakatitig lang sa amin. Parang naghihintay. Muling bumalik kami sa baryo. Walang sino man sa amin na nakakausap ng maayos. Ang iba, nagtatago tuwing gabi. At ang mangga ni Lolo Ising, nananatiling tahimik. Ang di nila alam, sa tulong ng babaylan na aming kasama, winakasan na namin ang mga buhay ng aswang na dati naming naging kaibigan. Sa tulong na rin ni Lolo Ising na nagawang isakripisyo ang sariling buhay. Isa rin pala siyang aswang. Binasag niya ang kanyang sariling mutya at kasabay ng kanyang pagkamatay ay siya ring pagkamatay ng dalawa naming kaibigan. Dahil pala sa kanya, nahawa ng pagkaaswang ang aking mga kaibigan. Magandang araw o gabi po sa inyo. Ako po si Nenay, taga Batangas, at gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Taong 1991, dito mismo nangyari sa baryo namin sa gilid ng bundok. Isang tahimik na lugar pero kilala sa mga kwentong kababalaghan. Hindi po ako ang mismong nakaranas pero malapit po sa amin ang mga taong sangkot dito. Ang pinsan kong si Lusing, ang isa sa mga nakakita sa lahat, at ako mismo ang sumaksi sa huling bahagi ng nangyari. Noon pong panahong yon, simple lang ang buhay namin sa baryo. Lahat halos magsasaka at iilan lang ang may kakaibang trabaho. Isa sa kanila, si Mang Delfin. Kilala sa amin bilang albularyo. Hindi siya ordinaryong albularyo kasi bukod sa mga halamang gamot at orasyon, may mga bagay siyang ginagawa na parang labas sa normal. Tahimik siyang tao pero mabait at madalas siyang lapitan ng mga taga-baryo kapag may sakit o kapag may nararamdamang kakaiba sa bahay. Kasama niya sa bahay ang asawa niyang si Aling Trining at ang pamangkin nila, si Susan, na dalagang tahimik at masunurin. Isang gabi noon, may kakaibang nangyari.
Habang naglalaba daw si Trining sa may poso, biglang lumiwanag ang langit. Akala nila kidlat, pero walang kulog. Pagtingin niya sa taas, may nakita raw siyang parang bola ng apoy na tumatama pababa. Galing sa langit yun, papunta sa bandang gubat. Delfin, Delfin! May bulalakaw! Sigaw ni Aling Trining habang natapo ng timba ng sabon. Lumabas si Mang Delfin bitbitang gasera. Saan banda? Tanong niya. Doon niya nakita ang sinasabi ng asawa. Isang malakas na liwanag na bumagsak sa may dulo ng bundok, malapit sa sapa. Baka eroplano! Sabi ni Trining, pero umiiling-iling si Delfin. Hindi. Ibang klaseng liwanag yon. Para siyang may buhay. Kinabukasan, maaga pa lang nagpasya si Mang Delfin na puntahan ang lugar kung saan bumagsak ang liwanag. Kasama niya si Lusing na kapitbahay nila at si Susan na pinilit sumama. Pagdating nila sa gubat, naamoy nila agad ang sunog, parang bakal na nalusaw. Amoy bakal, Mang Delfin! Sabi ni Lusing habang tinatakpan ng ilong. Oo nga, parang nasunog na lupa. Sagot ni Mang Delfin. Sa gitna ng damuhan may nakita silang bilog na hukay. Parang pinagbagsakan nga ng kung anong mabigat. Sa gitna noon may isang bato. Maliit lang, kasing laki ng kamao pero kakaiba. Kulay abuhin nga, may halong berde at asul. Nagniningning pa ito kahit tanghaling tapat. Ang ganda, Mang Delfin! Sabi ni Susan sabay abot ng kamay para hawakan. Wag mong gagalawin. Pero huli na, nahawakan na ni Susan ang bato. Pagkapit niya, parang biglang natulala ang dalaga. Ang mata niya ay napatingin sa malayo tapos ngumiti siya, pero hindi normal. Mainit. Pero parang may boses na nagsasalita. Nilapitan siya ni Mang Delfin at hinila ang kamay. Bitawan mo yan. Pagkabitiw ni Susan, sumirit ang dugo sa palad niya, parang tinusok ng maliliit na karayom. Dugo? Nakagat ka ba? Sabi ni Lusinga. Ay, hindi po. Sagot ni Susan pero bakas sa muka ang pagkailang. Dinala nila ang bato pa uwi kahit tutol si Lusinga. Baka masama yan, Mang Delfin. Baka may sumpayan. Sabi nito. Pero sabi ni Delfina, Hindi. Baka ito ang batong ginagamit ng mga diwata. Kapag maayos na inaral, baka may taglay na bisa. dahil likas na mausisa, inilagay ni Delfin ang bato sa isang garapon at nilagyan ng langis ng nyog. Nilagay niya ito sa altar niya kung saan naroon ang mga orasyon at anting-anting niya. Simula noon nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay nila. Madalas daw marinig ni Trining na may naglalakad sa labas kahit 10 oras ng gabi. Minsan maririnig niya nga, parang may kumakaluskos sa kisame. Pero pagsilip nila, wala naman. Ilang gabi ang lumipas. Si Susan naman ay nagbago. Hindi na siya lumalabas ng bahay tuwing umaga. Tulala, tahimik at minsan ay nagsasalita mag-isa. May bumubulong sa kanya. Sabi ni Trining. Sabi niya, galing daw sa bato. Dagdag pa nito. Kinagabihan habang kumakain sila, biglang nagkalabog sa kusina. Baka pusa. Sabi ni Mang Delfin pero nang silipin niya, nakita niya ang garapon. Basag, wala na ang bato. Kinabukasan isang batang lalaki ang nakita sa may sapa. Walang buhay pero walang sugat. Ayon sa mga tao, ang mga mata ng bata ay parang nakatitig sa langit at ang mga kamay nito ay parang may hawak na hangin. Mula noon, hindi na nagparamdam si Susan ng normal. Madalas siyang mawala sa gabi, tapos babalik kinabukasan na parang walang nangyari. Minsan may dugo sa labi niya, minsan basa ang mga paa kahit walang ulan. Lusing, naniniwala na akong hindi ordinaryo yung bato. Parang may nakalabas na kung anong nilalang. Sabi ni Aling Trining isang gabi. Sumang-ayon si Lusing.
Sabi ng nanay ko, dati kapag may bumagsak na bulalakaw, huwag daw hahawakan kasi minsan may laman yan. Hindi lang bato, kundi tahanan ng nilalang mula sa itaas. Pinuntahan nila si Mang Delfin na abala sa pagsasaayos ng mga orasyon. Hindi ito masama. Ang mga ganitong bagay sinusubok tayo. Kapag may malinis na puso, kayang kontrolin. Pero hindi iyon ang nangyari. Gabi-gabi, habang lumalakas ang ulan at hangin, may naririnig silang iyak sa paligid ng bahay. Nagsasabi yun nang at humihingi ng tulong. At minsan, boses pa ni Susan. Isang gabi nakita ni Lusing si Susan sa ilog. Nakaluhod, hawak-hawak ang bato at umiiyak. Wala na akong magagawa. Ayaw niya nang umalis sa akin. Sabi niya. Ano ba yung ayaw? Sino? Tanong ni Lusing. Yung laman ng bato. Siya raw ang nagbigay ng buhay sa mga albularyo. Pero kapalit daw, isa sa amin. Hindi na nakaimik si Lusing. Kinabukasan natagpuan si Mang Delfin na walang malay sa altar niya. Nakabukas ang mga mata at sa dibdib niya nakapatong ang bato. Mainit pa rin at kumikislap. Si Susan nawala na. Wala ni isang nakakita sa kanya kahit saan. Hanggang isang gabi, sa liblib na bahagi ng sapa, may mga nakarinig ng tilaok. Hindi manok, hindi rin tao. At mula noon, may mga nawawalang hayop sa baryo. Sabi nila si Susan daw iyon, ang dalagang nakapulot ng bato ng bulalakaw. Ang babae na naging sisidlan ng nilalang na hindi dapat ginising. Pagkatapos ng araw na natagpuan si Mang Delfin na nakahandusay sa altara, hindi na naging tahimik ang buong baryo. Pinuntahan siya ng ilang kalalakihan para tulungan, pero kahit anong gising nila, hindi siya nagigising. Humihinga pa siya pero mahina, parang tulog na ayaw magising. Si Aling Trining halos mabaliw kakaiyak. Lusing, anong gagawin ko? Hindi siya gumigising. Baka naman minulto siya ng bato. Kalma ka lang, Trining. Baka tinamaan lang na masamang hangin. Dalhin natin sa bahay ko. May alam akong orasyon ni nanay. Pinigbigyan ni Aling Trining pero habang binubuhat nila si Mang Delfin palabas ng bahay, narinig nilang parang may umuungol sa loob ng altar. Mahina lang nung una. Parang ihip ng hangin. Pero nung habang papalayo sila, lalong lumalakas. Parang tinig ng babae na umiiyak. Lusing, naririnig mo ba yon? Tanong ni Aling Trining. Oo, para kasing boses ni Susan. Sabay silang napatingin sa altara at doon nila nakita ang garapon kung saan dati nakalagay ang bato at muling puno ng langis at gumagalaw, parang may humihinga sa loob. Napatakbo sila palabas, dala si Mang Delfin na walang malay pa rin. Pagdating nila sa bahay ni Lusing, pinahiga nila si Mang Delfin sa papag. May mga tanda sa dibdib niya, parang sunog hugis bilog. Tignan mo, Lusing, yan na ang pinatungan ng bato kagabi. Umiling lang si Lusing. Hindi, ang mga sugat na ganyan, hindi gawa ng tao. Tumakbo siya palabas at tinawag si Kaindo, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Siya raw ang may alam sa mga sinaunang kwento tungkol sa mga bulalakaw. Pagdating ni Kaindo, tahimik niyang tinignan si Delfina. Pagkatapos bumuntong hininga at nagsalita, mababa ang tono. Yan ang sinasabi ko na mangyayari kapag may nakialam sa bato ng langit. Hindi lahat ng bumabagsak galing sa itaas sa biyaya. Kaindo, bakit parang may masama talaga sa batong iyon? Ang asawa ko naman gusto lang pag-aralan yon. Umiling si Kaindo. Ang batong iyon, minsan ay sisidlan ng nilalang na matagal nang nakakulong. Kapag nahawakan ng taong may dugong sensitibo, sa kababalaghan katulad ni Susan, nagigising ito. At kapag nagising, hahanap siya ng katawan na matitirhan. Napayuko si Lusing. Kaya pala nagbago si Susan. Siya ang napili.
Tumango si Kaindo. Ang masama, kapag tuluyang nagdikit ang kaluluwa nila, hindi mo na mapaghiwalay. At kung gising pa ang nilalang sa loob ng bato, mahihirapan tayong makuha si Susan pabalik. Kinagabihan, habang nakabantay sila kay Mang Delfin, napansin nilang gumalaw ang mga kamay nito. Gising na siya! Sigaw ni Trining sabay hawak sa kamay ng asawa. Pero pagdilat ni Mang Delfin, iba ang mga mata niya. Hindi na yung dating mata ng albularyo. Maitim ang mga gilid at kumikislap ng bahagyang asula. Nasaan ang bato? Mababa ang boses niyang tanong. Wala ni isang sumagot. Nasaan si Susan? Dagdag pa niya. Lumapit si Trining nanginginig. Delfin mahal, natagpuan ka namin sa altar walang malay. Hindi ako si Delfin. Wala na siya. Kinuha ko na siya. Ang katawan niya sa akin na. Diyos ko, anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Trining sabay atras. Tumayo si Mang Delfin o kung sino man ang nasa loob ng katawan niya. Napatakbo si Lusing at hinila si Trining. Tara na, hindi na si Delfin yan. Pero bago pa sila makalabas, biglang pumutok ang lampara. Sobrang dilim. Ang huling narinig nila ay boses ni Mang Delfin na nagsalita ng mga salitang hindi nila naintindihan. Kinabukasan, nagising si Trining sa labas ng bahay. Nakahandusay sa lupa. Si Lusing nawawala. Tumakbo siya papunta sa baryo. Umiiyak, humihingi ng tulong. Pagbalik nila, wasak ang bahay ni Lusing at sa gitna ng sahig may mga marka ng paa. Parang hayop, matutulis ang kuko. Sa altar nakita nila si Mang Delfin. Patay na, pero nakangiti. At sa tabi ng bangkay niya, nakaluhod si Susan. Buhay pero nanlilisik ang mga mata. Lusing! Tawag ni Trining na mahina. Ikaw ba yan, Susan? Ngunit si Susan ngumiti lang. Hindi na ako si Susan. Bago pa siya makatakbo, biglang humigop ng hangin ang paligid. Lahat ng kandila sa altar ay sabay-sabay namatay. Pagdilat na Trining, wala na si Susan. Wala rin ang bangkay ni Delfin. Tanging naiwan ang bato ng bulalakaw nasa gitna ng sahig. Kumikislap na naman. Lumipas ang 2 araw walang natagpuan na bangkay ni Lusing. Ayon kay Kaindo, baka raw kinuha na rin ng nilalang ang kaluluwa nito bilang kapalit sa ginawang pagsuwaya. Pero hindi tumigil si Trining. Araw-araw bumabalik siya sa gubat, dala ang mga lumang orasyon ng asawa niya. Ang sabi niya, hanggat hindi ko nasisira ang batong yon, hindi matatapos to. Isang gabi ng Agosto, bumalik ng mag-isa sa lugar kung saan unang bumagsak ang bulalakaw. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig at hangin ang maririnig. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang liwanag, kulay asul, na pumipintig. Yan ka na naman. Isasauli kita kung saan ka galing. Bulong ni Trining, sabay lapit. Pero bago pa niya mahawakan, may boses na sumagot na pamilyar. Napatigil si Trining. Boses ni Susan yun. Paglingon niya, anduroon nga itong si Susan. Pero hindi na siya mukhang tao. Maputla, mahaba ang kuko, at ang balat niya ay parang may mga guhit ng liwanag na asula. Balik ka na sa amin. Hindi ikaw yan. Nililinlang ka lang ng demonyo. Sabi ni Aling Trining. Ngumiti si Susan pero ang ngiti ay parang halimaw. Hindi ako nililinlang. Ako na ngayon ang tagapangalaga ng bato. Sabi niya. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang lupa ay umalog at mula sa ilalim ng hukay may sumingaw na usok. Sa gitna noon, isang anino ang bumangon, mataas, payat at walang muka. Tinakpan ni Trining ang muka niya, sabay sigaw ng mga orasyon ni Mang Delfin. Sa ngalan ng Diyos, sa apoy ng langit, isumpa ka. Ngunit bago pa niya matapos, lumipad ang bato,
papunta kay Susan at sa isang iglap at kisap mata nawala silang dalawa. Simula noon walang nakakita kay Susan. Sabi ng matatanda, tuwing buwan ng Hulyo kapag malinaw ang langit at may nakikitang bulalakaw, may maririnig daw na iyak sa bundok. At kung minsan may batang nakikita sa sapa, nakatitig sa langit, parang may kausap. Sabi nila, iyon daw ang kaluluwa ni Susan, o baka siya na mismo ang nilalang ng bulalakaw, naghihintay ng panibagong sisidlan. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang, ay naglakad si Kaindo papunta sa bahay ni na Aling Terning. May dala siyang mga tuyong dahon ng sampalok at puting kandila. Habang naglalakad, napansin niyang walang katao-tao sa kalsada. Maging mga aso tahimik, walang tahol, walang tunog ng manok, parang patay ang buong baryo. Pagdating niya sa bahay, sarado ang pinto. Treneng, Lusing, ako to, si Kaindo. Walang sumagot. Pinihit niya ang siradura. Bukas ito. Pumasok siya. Ang loob ay nagkalat, parang may nagpambuno. May mga bakas ng paso sa sahig at sa padera. Tila may nasunog na langis. Sa gitna ng mesa, naroon ang isang maliit na piraso ng bato. Itim na parang abo pero kumikintab kapag tinamaan ng liwanag. Lumapit si Kaindo sabay bulong. Diyos ko, yan na nga yun. Kinuha niya ito at nilagay sa supot ng tela. Hindi na pwedeng manatili to rito. Kailangan ko tong ibaon sa hukay bago tuluyang magising. Sa kabilang baryo nakita si Lusing. Buhay pero kakaiba na siya. Nakaupo lang siya sa gilid ng ilog, nakatitig sa tubig. May lumapit na dalawang bata na nagtataka. Ating Lusing, anong ginagawa mo dyan? Dahan-dahan siyang tumingin sa kanila. Maputla, walang emosyon. Hinahanap ko si Trining. Nakita niyo ba siya? Umiling ang mga bata. Bigla siyang ngumiti. Ganun ba? Nandun na pala siya. Kasama ng liwanag. Wika ni Lusing. Bago pa makapagsalita ang mga bata, tumalon siya sa ilog. Tumakbo sila pa uwi, sumisigaw. Pagdating ng mga matatanda, hinanap nila si Lusing pero hindi na siya lumutang. Ang tubig ay parang kumulo at sa ilalim nito may kumikislap na parang asul na liwanag. Nang marinig ni Kaindo ang balita, napasugod siya. Dala ang tela na may laman na bato. Ayusin niyo ang paghahanap bago pa mahuli ang lahat. Pero habang pinapababa nila ang lambat, biglang nag-iba ang kulay ng tubig. Mula sa malinaw naging maitim. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na langis. Napasigaw ang isa. Kaindo, may umaahon! At doon nila nakita si Lusing, pero hindi na siya tao. Maputi ang buhok, nangingitim ang mga ugat sa muka. At ang mga mata niya ay asul na parang bato. Dahan-dahan siyang umahon sa pampang, bitbit ang katawan ni Trining. Nawala ng malay. Lumapit si Kaindo. Lusing, anong ginagawa mo? Ngumiti si Lusing. Kinuha ko siya pabalik, pero may kapalit. Ang nilalang sa bato, gusto ng bagong sisidlan. Hinugot ni Kaindo ang rosaryo sa bulsa at tinutok sa kanya. Lumayas ka sa katawan ng tao. Sa ngalan ng Panginoon, isinusumpa kita. Ngunit ngumiti lamang si Lusing at sabay bumulong ng mga salitang hindi nila maunawaan. Biglang nagsimulang gumalaw ang tubig ng ilog. May mga bula at may lumitaw na mga kamay na kulay itim. Humihila pababa sa mga paa ng mga lalaki. Sigawan, iyakan sila. Si Kaindo ay sumigaw. Itapon niyo ang bato. Ibalik sa lupa. Agad niyang hinugot ang supot at ibinato ito sa gitna ng ilog. Pagbagsak, nagliwanag ang paligid. May sumabog na asul na liwanag at sabay nawala ang mga kamay sa tubig. Nahulog si Lusing, walang malay, at si Trining ay huminga muli. Pagkaraan ng ilang oras, dinala nila sa bahay si Trining at si Lusing.
Si Trining ay mahina pero gising. Kaindo, nasaan si Susan? Tahimik si Kaindo. Hindi ko alam. Pero ang bato na ibalik na natin. Baka kasama na siya ron. Tumulo ang luha ni Aling Trining. Gusto ko lang sana siyang mailigtas. Ang mga kagaya ng bato ng bulalakaw ay hindi dapat ginalaw. Kapag napulot mo, ibalik mo kung saan mo ito nakuha. Dahil bawat isa niyan may kaluluwang nakakulong. Sabi ni Kaindo. Lumipas ang 3 buwan. Akala ng lahat tapos na ang kababalaghan. Pero isang gabi ng Nobyembre, may dumaan na matanda na lalaki. May dalang bote ng langis at may mga halamang gamot. Huminto siya sa harap ng bahay ni Aling Trining. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Mang Dilpen. Albularyo mula sa kabilang bayan. Napatigil si Aling Trining. Anong pangalan mo ulit? Ngumiti ito. Mang Delphin, may naghahanap po kasi sa akin. Sabi kailangan daw ng manggagamot dito. Pero, patay ka na. Napatras si Trininga. Tumawa lang ang matandang lalaki. Patay? Hindi ako namatay. Kinuha lang ako saglit ng liwanag. Sa likod niya may nakatayo. Isang dalagita, nakaputing bestida, nakayuko. Siya si Susan. Sabi ng matandang nagpakilalang si Mang Delfina. Pumalik siya para ayusin ang lahat. Dahan-dahan niyang tinaas ang ulo ng dalagita. Ang mga mata nito ay kumikislap ng bughaw. Hindi pa tapos ang kasunduan. Sabi ni Susan, sabay ngiti. Kinabukasan natagpuan ng mga tao ang bahay ni Trining na sarado mula sa loob. Walang tugon kahit anong katok. Nang sirain nila ang pinto, wala silang natatnan kundi ang amoy ng langis at abo. Sa gitna ng sahig, nakaukit ang hugis bituin at bilog na may abo ng bato sa gitna. Mula noon, muling tumahimik ang baryo. Ngunit tuwing gabi ng ulan, sinasabing may lalaking kumakatok sa mga bahay. Nag-aalok ng gamot sa may sakit na hindi gumagaling. Kapag tinatanggap mo, bigla kang lalagnatin at mawawala kinabukasan. At sa bubong ng bahay mo, may matatagpo ang abo na kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Sabi ng matatanda, yun daw ang bato ng bulalakaw na muling naghahanap ng sisidlan. At ang nagdadala nito, ang albularyong si Delfina na hindi na tao. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Gardo. Isa po akong mangingisda na tubong Luzon. At gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nangyari po ito noong taong 1979 sa isang maliit at liblib na baryo. Ang tawag sa lugar namin ay Baryo Masupil. Isang tahimik na bayang nakaharap mismo sa dagat. Pero sa kabila ng ganda at yaman ng dagat, may itinatagong hiwaga at sumpa. Noong mga panahong yon, simpleng buhay lang ang meron kami. Halos lahat ng tao, mangingisda. Umaga pa lang, naghahanda na ng lambat, tapos gabi na, nasa dagat pa rin. Umaasang makahuli ng sapat para sa pamilya. Isa sa mga kakilala ko noon sina Marian at ang asawa niyang si Carlos. Meron din silang matalik na kaibigan na si Edward at pinsan ni Marian na si Carla na madalas ding tumutulong sa kanila sa paghahanda ng mga huli sa isda. Mabubuting tao sila pero isang gabi nagbago ang lahat. Nagsimula ang lahat isang gabi ng Hulyo. Malakas ang alon at halos walang pumalaot sa dagat. Pero si Carlos, matigas ang ulo. Sayang ang gabi. Kapag ganitong malakas ang hampas ng hangin, lumalapit ang mga isda sa pangpang. Mas maraming huli. Sabi niya. Carlos, huwag muna, masama ang panahon.
Sabi naman ni Marian habang hawak-hawak ang kamay ng anak nilang si Junjun. Baka delikado. Umiti lang si Carlos. Sandali lang tumahala, 3 oras lang ako. Kasama ko si Edward. Babalik din kami bago maghating gabi. Wala nang nagawa si Marian kundi pagdasal na ligtas ang asawa. Kasama ni Carlos si Edward at tumulak silang dalawa gamit ang maliit nilang bangka. Madilim ang langit, walang buwan at tanging liwanag ng lampara ang gabay nila. Habang lumalayo sila sa pampang, naririnig nila ang tila mga awit na galing sa ilalim ng dagat. Mahina pero malinaw, parang boses ng babae. Pare, narinig mo ba yun? Tanong ni Edward. Ang alin? Yung parang may umaawit parang babae. Napatingin din si Carlos. Sa una akala niya hangin lang o hampas ng alon. Pero maya-maya lumakas ang boses. Malambing, malungkot, parang nangaakit. Nagkatinginan silang dalawa. Baka sirena pare. Biro ni Edward, pero halata sa boses ang kaba. Huwag kang magbiro ng ganyan. Huwag mong pansinin yan. Sagot ni Carlos, sabay hagis ng lambat. Lumipas ang ilang sandali, napansin nilang biglang gumanda ang huli nila. Sunod-sunod ang malalaking isda, hindi pangkaraniwan. Ayos to pare! Sigaw ni Carlos. Bihira tong ganito ah! Dagdag pa niya. Ngunit biglang lumakas ang hangin. Umalon ng malaki, tila may humila sa ilalim ng bangka. Pare, may humahatak! Sigaw ni Edward. Hinila nila pareho ang lambat, pero parang may nakakapit mula sa ilalim. Paglingon ni Carlos sa tubig, nakita niya ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, kumikislap ang balat sa ilalim. Nakangiti ito, malamig ang tingin, at sa kamay nito, nakapulupot ang bahagi ng lambat. Napatigil si Carlos. Diyos ko ah! Pare, bitawan mo na! Sigaw ni Edward, pero bago pa siya makagalaw, biglang humampas ang malaking alon. Napasubsob sila pareho. Nang magkamalay si Carlos, mag-isa na lang siya sa bangka. Wala na si Edward. Edward, pare! Sigaw niya, pero tanging alon lang ang sagot. Sa di kalayuan, may aninong lubulubog at lumilitaw. Babaeng nakangiti, may buntot na kumikislap sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, natagpo ang palutang-lutang si Edward sa may dalampasigan. Wala nang buhay. May mga bakas na parang kalmot sa dibdib at tila kinagat sa leeg. Takot na takot si Marian nang makita si Carlos na halos wala sa kanyang sarili. Anong nangyari? Tanong niya habang niyayakap ang asawa. May nakita akong babae sa dagat. Sirena siya. Siya yung kumuha kay Edward. Hindi na nagsalita si Carlos kinagabihan. Tahimik lang. Pero kinabukasan muli, napansin ni Marian na parang nag-iba ang ugali ng asawa. Hindi na ito natatakot sa dagat kahit malakas ang hangin. Lagi rin itong nawawala sa gabi at pag-uwi may dalang maraming isda. Minsan pati mga huling hindi pangkaraniwan. Malalaki, mamahalin, na para bang galing sa ibang lugar. Ang dami mong huli, Carlos. Bihira tong ganito ah. Sabi niya. Umiti ng bahagya si Carlos. Biyaya ng dagat. Ngunit napansin ni Marian tuwing makakakita si Carlos ng tubig sa may balde, poso o kahit ulan. Laging napapatitig ito. Parang may tinig na naririnig. Lumipas ang mga linggo at unti-unting gumanda ang buhay nila. Nakatayo na ang bagong bahay, may bagong bangka at pati mga gamit, puro bago. Pero sa kabila ng lahat, ramdam ni Marian na may mali. Tuwing gabi naririnig niyang bumabangon si Carlos at lumalabas. Minsan sinusundan niya ito hanggang dalampasigan. Isang gabi nasundan niya hanggang sa may batuhan
at doon nakita niya si Carlos nakatayo sa tabi ng dagat at sa harap nito may babaeng nakalubog sa tubig hanggang bewang. Mahaba ang buhok, kumikislap sa ilaw ng buwan. Si Marian halos hindi makahinga. Ang babae ay isang sirena. Carlos? Mahina niyang tawag pero hindi siya napansin. Narinig niya ang boses ng sirena, malamig at parang may lambing. Ang pangako mo, huwag mong kalilimutan. Biyaya, kapalit ng isang buhay. Tapos na. Kinuha mo na si Edward, di ba? Sabi ni Carlos. Ngumiti ang sirena. Hindi lang siya ang kapalit. Bawat biyayang ipinibigay ko, may kabayaran. Handa ka na ba? Sabi ng sirena. Napatigil si Marian. Nanginginig ang tuhod. Bago pa siya makagalaw, biglang lumingon ang sirena. Tila alam nitong may nakamasida. Ang mga mata nito ay kumislap sa dilima. Tumalon si Marian pabalik. Tumakbo pa uwi habang humahalo sa hangin ang tinig ng sirena. Isang awitin ng panganib. Simula noon, nagsimula ang sunod-sunod na trahedya sa baryo. Kada buwan, may nawawalang tao. Bata, matanda, babae, lalaki. Lahat pawang malapit sa dagat. At tuwing may nawawala, si Carlos ay laging wala sa bahay. Carlos, ano bang ginagawa mo tuwing gabi? Tanong ni Marian minsan. Nanginginig ang boses. Tinutulungan ko lang ang dagat para patuloy tayong biyayaan. Sagot niya, malamig ang tono. Biyaya o sumpa? Ibalik mo kung ano mang kasunduan yan. Sabi ni Marian. Tumahimik si Carlos pero ang mga mata nito ay tila iba na. Paputla, malamig, parang wala ng kaluluwa. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Marian ang kakaibang lamig sa paligid. Dumating si Carla at si Gardo. Dala ang lampara. Marian, narinig naming may nangyaring kakaiba sa Pampang. May bangkay na naman daw. Tumakbo silang tatlo. Pagdating nila, nakita nila ang katawan ng isang batang babae. Nakahandusay sa buhanginan. May mga bakas ng kalmot sa dibdib at leeg. Sa tabi nito, may mga bakas ng paa. Kay Kuya Carlos ba to? Bulong ni Carla. Hindi to maganda. Dagdag pa niya. Hindi na siyang dating siya. May humahawak sa kanya. Sabi naman ni Marian. Pagkatapos naming makita ang bangkay ng batang babae sa Pampang, halos hindi makapagsalita si Marian. Nakaupo siya sa buhangin, yakap-yakap ang sarili. Nanginginig sa takot si Carla naman, umiiyak, habang pinupunasan ng panyo ang dugo sa noo ng bata. Ako si Gardo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Tahimik ang dagat pero ramdam mo nga, may buhay ito. Parang nakamasid. Lumapit si Marian sa katawan ng bata. Anak ng kapitbahay namin si Lisa. Kagabi lang, naglalaro dito malapit sa dalampasigan. Diyos ko. Nilapitan ko si Marian. Kailangan natin tawagin ang mga tanod. Hindi na to normal, Marian. Hindi lang to basta nangyayari. May kapalit bawat biyayang galing sa sirena. Alam ko na ngayon. Sabi niya habang nakatingin sa dagat. Pagbalik namin sa baryo, halos lahat ng tao nagkagulo. Si Kapitan Tomas ang pumunta mismo sa Pampang. Lahat nagdadasal pero halata ang takot sa mukha nila. May ilan nang nagbabalak lumipat ng ibang baryo. Gardo, baka may kinalaman si Kuya Carlos dito. Narinig mo rin ba kanina? Di ba? Yung mga bakas ng paa, pareho sa tsinelas niya. Sabi ni Carla habang naglalakad kami pa uwi. Alam kong mahirap paniwalaan, pero kung totoo ngang may kasunduan siya sa Serena, baka hindi na siyang dating Carlos. Pagdating namin sa bahay nila Marian, madilim ang paligid. Tahimik pero sa loob ng bahay, may aninong gumagalaw.
Maingat namin binuksan ang pinto. Nakita namin si Carlos. Nakaupo sa gilid ng papag. Nakatingin sa dingding. Basang-basa ang damit niya. At sa paanan niya, may nakakalat na mga alon ng buhangin at mga butil ng asina. Carlos, saan ka galing? Mahina ang boses ni Marian na nagtanong. Tumingin si Carlos pero parang walang nakikita. May dinala akong huli. Tignan niyo sa labas. Lumabas kami ni Carla. Nasa gilid ng bahay, may malaking lambat. Puno ng isda. Hindi galing dito tong mga isdang to ah. Wala namang ganitong uri sa dagat natin. Sabi ko. Narinig namin si Marian mula sa loob. Carlos, anong ginagawa mo sa sarili mo? Hanggang kailan ka ganyan? Sabi niya. Tahimik si Carlos. Biglang tumayo, tumingin sa kanya. Ginagawa ko to para sa atin. Para hindi na tayo maghirap. Gusto mo nang maginhawang buhay, di ba? Eto na yun. Pero may kabayaran. Buhay ng mga tao kapalit ng yaman mo. Sigaw ni Marian. Hindi ko pinipili kung sino. Basta may kukunin siya. Kailangan niyang may kapalit. Hindi ko kayang labagin yon. Sabi din ni Carlos. Tumulo ang luha ni Marian. Wala kang kaluluwa, Carlos. Umalis siya sa bahay, humahagulgol. Sinundan siya ni Carla. Naiwan akong nakatayo sa may pintuan. Nakatingin kay Carlos na parang wala nang saysay ang buhay. Umupo siya sa papag. Kinuha ang isa sa mga isda at dahan-dahang nilagay sa timba. Habang ginagawa niya yon, nakita ko sa braso niya may bakas na parang kaliskis. Kumikinang sa ilaw ng lampara. Hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng bahay. Kinabukasan, nagdesisyon si Kapitan Tomas na magpatawag ng pagpupulong sa barangay hall. Nandoon halos lahat ng taga-baryo. Lahat takot. Lahat may kanya-kanyang kwento. May mga nakaririnig daw ng awit sa gabi. May nakita daw na liwanag sa gitna ng dagat at may mga asong umiiyak tuwing hating gabi. Tumayo si Marian sa gitna ng pagpupulong. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero may sirena sa dagat natin. Si Carlos ang asawa ko. May kasunduan sa kanya. Sabi ni Marian. Nagbulungan ang mga tao. Tumayo si Mang Eli, matandang mangingisda. Hindi ako nagtataka. Noon pa, may naririnig na akong kwento tungkol sa sirenang yan. Biyaya daw ng dagat pero may hinihinging buhay. Pag tinanggihan mo, ikaw ang kukunin. Paano natin siya mapapatigil? Tanong ni Carla. May isang paraan. Kailangan putulin ang kasunduan, pero delikado yon. Dapat harapin mismo ng tao may kasunduan ang sirena at bitawan ang pangako niya. Sagot ni Mang Eli. Paano kung ayaw niya? Tanong ni Marian. Pag ayaw, pareho silang mamamatay. Tahimik ang lahat. Kinagabihan, hindi mapakali si Marian. Gusto niyang matapos ang lahat kahit ikapahamak pa niya. Nagpasya siyang pumunta kay Carlos sa may dalampasigan. Sumama ko pati si Carla. Pagdating namin, nakaupo si Carlos sa bato. Nakatingin sa dagat. Malamig ang hangin noon. Walang buwan. Pero sa gitna ng karimlan, may kumikislap na liwanag sa tubig. Parang katawan ng babae. Carlos, tapusin mo na to. Sigaw ni Marian. Ngumiti si Carlos. Hindi ko na kaya, Marian. Hindi ko na siya kayang labanan. Kailangan ko siya. Lumitaw ang sirena. Dahan-dahang umahon sa dagat. Maganda pero nakakatakot. Mahaba ang buhok. Kumikislap sa asin ng tubig. Ang mga mata niya kulay asul na parang yelo. Carlos, sumama ka na sa akin. Walang gutom, walang hirap sa ilalim ng dagat. Sabi ng sirena. Hindi, wala kang karapatang kunin siya. Sigaw ni Marian. Ngumiti ang sirena. Bakit? Siya mismo ang pumayag. Siya ang tumawag sa akin nang gabing halos mamatay siya sa gitna ng alon. Ako ang nagligtas sa kanya
At ito ang kabayaran. Sabi ng sirena. Hindi mo siya iniligtas. Niloko mo siya. Biglang tumama ang hangin. Umalon ng malakas. Tila galit ang dagat. Lumapit ang sirena kay Carlos. Hinawakan ang kamay nito. Halika na, Carlos. Babalik tayo sa ilalim. Doon mo makikita ang tunay na biyaya. Umiyak si Marian. Carlos, pakiusap. Piliin mo kami. Piliin mo ako. Nakatingin si Carlos sa kanya. Mahal kita, Marian. Pero huli na ang lahat. Hinila siya ng sirena. Tumalon sila sa tubig. Sumigaw si Marian at tumakbo palapit. Pero hinila ko siya. Wag, baka ikaw naman ang kunin. Sumigaw siya ng malakas pero nilamon na ng alon ang boses niya. Kinabukasan, hindi na nakita si Carlos. May mga nagsasabing nakita nila ang bangkay nito sa ilalim ng batuhan. Pero nang sumisid si Mang Eli at kasama niya, wala silang nakita. Tanging mga kaliskis at bakas ng dugo lang. Lumipas ang mga araw. Tahimik na muli ang dagat pero walang gustong pumalaot. Natakot ang lahat hanggang isang gabi. Habang nasa bahay kami ni Marian, narinig namin ang awit. Mahina pero malinaw. Parang tinig ng babae mula sa malayo. Yung tinig ng sirena. Hahanapin niya ako. Sabi ni Marian. Nakatingin sa bintana. Kailangan nating umalis dito. Pumunta tayo sa bayan, sa kapatid mo. Umiling siya. Hindi ako aalis hanggat hindi ko alam kung nasaan si Carlos. Sabi ni Marian. Pagkalipas ng 3 gabi, bumalik kami ni Carla sa dalampasigan para hanapin si Marian. Ayon kay Mang Eli, hindi na raw ito umuwi mula ng gabi ng bagyo. Nag-alala kami. Nasa tabi ng dagat ang bahay nila. Madilim at tahimik. Pumasok kami sa loob. Walang tao. Pero sa ibabaw ng mesa, may nakita kami. Nakalagay doon na nakasulat, huwag daw kami mag-alala. Susundan niya daw ang kanyang asawa at kailangan niyang tapusin ang sumpa. Tumakbo kami palabas. Pumunta kami sa pampang. Sa may bato nakita namin nakahubad ang tsinelas ni Marian. Sa buhanginan, may bakas ng paa papunta sa tubig. Pero sa bandang dulo, naglaho ang mga yapak. Diyos ko, baka kinuha na rin siya. Sabi ni Carla. Ilang saglit lang, may umalon mula sa dagat. Malakas parang may sumisisid. Sa ibabaw naman ng tubig, sandaling lumitaw ang 2 anino. Isang babae at lalaki. Magkayakap bago tuluyang naglaho sa ilalim. Mula noon, walang nakakita kina Carlos at Marian. Pero gabi-gabi, sa baryo, may naririnig pa ring awit mula sa dagat. At tuwing may umaawit, siguradong kinabukasan, may mababalitang nawawala. Sabi ng mga matatanda, biyaya raw ng dagat yun. Pero alam namin hindi na biyaya yun. Sumpa na. Lumipas ang ilang linggo matapos mawala si Marian at Carlos. Tahimik ang baryo, pero ang takot ng mga tao lalo lang tumindi. Wala nang gustong pumalahot sa dagat. Ang mga bangka iniwan sa buhanginan. Ang mga lambat pinatuyo sa bakuran at hindi na ginamit. Tuwing dapit hapon, lahat ng tao nagkukulong sa bahay. Ang mga bata hindi na pinapayagang maglaro sa tabing dagat. Ako naman, halos gabi-gabi hindi makatulog. Lalo kapag bumubuhos ang ulan at humahampas ang hangin mula sa laot. Kasi sa gitna ng kulog, naririnig ko pa rin ang awit. Yung tinig ng babae. Parang si Marian. Minsan hindi. Minsan malambing. Minsan galit. Minsan tinatawag ang pangalan ko. Isang gabi, habang umuulan ng mahina, kumatok si Carla sa pintuan ng bahay ko. Gardo, tulungan mo ko. May naririnig akong boses mula sa dagat. Binuksan ko kagad ang pinto.
Basa siya ng ulan. Anong boses? Boses ni Ate Marian. Gabi-gabi ko na itong naririnig simula noong 1 linggo. Carla, baka iniisip mo lang yan. Hindi si Marian yon. Huwag mo nang pansinin. Narinig ko talaga, Gardo. Minsan pati pangalan mo tinatawag eh. Sabi niya, Gardo, tulungan mo kami. Ganon. Hindi to gulo-gulo. Tumigil ako sandali. Ang lamig ng hangin, may halong alat. Parang may amoy ng dagat kahit malayo pa kami sa Pampanga. Kung ganon, puntahan natin ngayon. Sabi ko. Ngayon? Gabi na, delikado. Gulat niyang sagot. Mas delikado kung maghihintay pa tayo. Baka kailangan talaga nila ng tulong. Dagdag ko pa. Lumabas kami ni Carla. Dala namin ng gaserang lampara at ang lumang rosaryo ni Mang Eli. Habang naglalakad kami papunta sa dalampasigan, lumalakas ang hampas ng alon. Ang hangin, malamig at mabigat. Sa malayo kumikislap ang kidlat. At sandaling sumilip ang dagat na parang naglalaro ang mga anino sa ibabaw. Paglapit namin sa Pampanga, tumigil kami pareho. May liwanag sa may gitna ng tubig. Parang apoy na sumasayaw sa ibabaw ng alon. Gardo, yun yung sinasabi ko. Lagi yung lumilitaw kapag naririnig ko ang boses ni ate. Tumingin ako sa kanya. Handa ka na ba? Tumango siya. Dahan-dahan kaming lumapit. Pagsapit namin sa may bato kung saan huling nakita sina Carlos at Marian, narinig naming muli ang boses. Mahina pero malinaw. Gardo, Carla. Pareho kaming napatigil nang marinig yun. Ang boses galing mismo sa ilalim ng dagat. Lumingon si Carla sa akin. Lumapit pa siya. Halos abutin ng tubig ang mga paa niya. Ate Marian, ikaw ba yan? Hindi ako aalis kung nariyan ka. Magpakita ka. Sabi ni Carla. Sumunod na saglit, may malakas na hampas ng alon. Natumba si Carla. Muntik ng matangay pero nahawakan ko siya kaagad. Carla, huwag kang lalapit. Biglang may lumitaw sa tubig. Anino ng babae. Mahaba ang buhok. Kumikislap sa ilaw ng kidlat. Pero nang makita ko ng malinaw, hindi na yun si Marian. Ang balat niya maputla, halos kulay abo. At sa mata niya, may kumikislap na asula. Ang kalahati ng katawan niya, parang isda. Sa kamay niya may hawak na lambat na parang ginto. Serena, bulong ko. Ngumiti ito. Bumalik kayo. Naghihintay siya sa ilalim. Sabi ng Serena, sabay turo sa ilalim ng dagat. Carla, takbo! Sigaw ko pero bago siya makagalaw, umikot ang tubig sa paligid namin. Parang may umiikot na pwersa mula sa ilalim. Hinila ko siya papalayo. Halos madulas kami sa mga bato pero nakatakbo rin pabalik sa may buhanginan. Paglingon ko wala na ang Serena. Tahimik na uli ang dagat. Parang walang nangyari. Pero sa lupa, naiwan ang lambat. Yung lambat na hawak ng Serena kanina. Kumikinang, mabigat, at amoy asina. Gardo, yan ang lambat ni Kuya Carlos. Sabi ni Carla. Tinignan ko yun. Parehong-pareho nga. May mga lumang tali na gawa sa abaka at may punit sa gilid. Hindi pwedeng totoo to. Itim lambat na lumubog kasama nila. Sabi ko. Kinabukasan dinala namin ang lambat kay Mang Eli. Pagkakita pa lang niya, agad niyang tinakpan ang bibig. Sumpa, yan ang lambat na ginamit ni Carlos noong gabi. Kinuha ng Serena si Edward. Dapat yan sinusunog noon pa. Pero paano to nakabalik? Tanong ni Carla. Tandayan na hindi pa tapos ang kasunduan. Habang buhay ang lambat, buhay din ang kasunduan. Kailangan natin sunugin yan ngayong gabi. Gabi ng Biyernes, nagtipon kaming 4 sa dalampasigan. Ako, si Carla, si Mang Eli, at ang anak niyang si Nardo. Dala namin ang tuyong kahoy at langis. Sa gitna ng bilog,
Inilagay namin ang lambat. Sa paligid nagsindi kami ng kandila at nagdasala. Habang sinusunog namin ang lambat, may naririnig kaming alingaw-ngaw mula sa dagat. Isang awitin na pamilyar. Boses ng babae, galit at malungkot. Biglang lumakas ang hangin at ang apoy nagliyab ng mas mataas. Tuloy lang kayo sa dasal. Sigaw ni Mang Eli. Niyakap ni Carla ang rosaryo. Ate, kung nandiriyan ka, patawarin mo kami. Sumabog ang apoy. Nasilaw kami. Nang tumigil ang hangin, abo na ang natira. Tahimik ang paligid. Akala namin tapos na pero sa gitna ng abo, naiwan ang isang maliit na perlas na kumikislap. Kinuha ko yun pero biglang uminit sa palad ko. Napasigaw ako sa sakit at pagtingin ko, may bakas ng kaliskis sa balat ng kamay ko. Sandali lang bago naglaho. Anong ibig sabihin ito? Tanong ni Carla. Tanda yan na hindi pa rin tapos ang sumpa. Ang sirena hindi basta-basta pumipitaw. Sagot ni Mang Eli. Kinabukasan, nagising ako sa kaluskos sa labas. Pagsilip ko, si Carla yon, nakatingin sa dagat. Hindi ako makatulog. Nararamdaman kong malapit siya. Kung sino man yan, huwag mo nang pansinin. Sabi ko sa kanya. Hindi mo naiintindihan, Gardo. Parang may parte sa akin na tinatawag ang dagat. Parang gusto kong sumunod. Huwag mo nang isipin yan. Ayoko mawala ka rin. Gardo, tignan mo. Sa malayo, may mga aninong lumitawa. Parang mga isda, pero sobrang laki. May isa mukhang tao at mula sa gitna ng alon umangat ang isang bagay. Bangka, luma at sira-sira. Ang bangka ni Carlos. Napatakbo kami. Dumapo ang bangka sa buhangin. Walang tao sa loob pero may nakasulat sa gilid ng kahoy. Parang ukit ang nakasulat. Gardo, ano to? Hindi ko alam. Sagot ko. Pero alam ko, may babala yun. Simula noon gabi-gabi na namang may nawawala. Una, isang batang lalaki mula sa kabilang sityo. Sumunod, mag-asawang mangingisda na lumabas daw para maghanap ng pugita. Pagkatapos, mismong si Nardo, anak ni Mang Eli. Iniwan lang daw niya ang tatay niya saglit para kumuha ng tubig, pero hindi na nakabalik. Sa pampang natagpuan nila ang mga yapak papunta sa dagat. Si Mang Eli halos mabaliw. Sabi ko na nga ba, hindi pa tapos ang sumpa. Pero, sinunog natin ang lambat, di ba? May bahagi pa ng lambat na hindi natupok. Baka nasa ilalim ng dagat. Baka hawak pa rin ang sirena. Ilang araw kaming walang tulog. Lahat ng bahay sa baryo naglagay ng asin sa bintana, bawang sa pintuan at krus sa pinto. Pero kahit ganun, gabi-gabi naririnig pa rin ang awit. Minsan may kumakatok, minsan may humahampas sa padera. Pero pag sumilip ka, wala naman. Hanggang isang gabi, biglang tumahimik ang dagat. Walang hangin, walang alon. Ang mga aso tahimik. Sabi ni Carla, Parang bago magbagyo. lumabas ako, dala ang lampara. Pagtingin ko sa tubig, may nakalutang na anino na naman. Babae nakadamit ng puti, mahaba ang buhok. Akala ko multo, pero nang lumapit, nakita ko ang muka. Si Marian. Marian? Ngumiti siya. Gardo? Diyos ko, buhay ka! Hindi na. Pero hindi rin ako patay. Hinawakan niya ako. Ang alin ng sirena, hinawakan ka? Tumango siya. Kailangan mo akong tulungan. Bitawan mo ang perlas. Ibabalik ko siya. Anong ibig mong sabihin? Tanggalin mo ang sumpa. Ibabalik ko ang lahat pero kapalit ako. Hindi pwede. Hindi mo kailangan magsakripisyo. Wala lang iba. Sabihin mo kay Carla,
Huwag na siyang bumalik dito. Bago pa ako makasagot, hinila siya ng alon. Lumubog siya sa ilalim. Naiwan ako sa buhangin, nanginginig. Sa kamay ko biglang kumislap ulit ang perlas, pero ngayon, kulay pula na. Kinabukasan, nakita kong nag-iba ang dagat. Hindi na maitim at malalim. Maliwanag na, parang normal. Pero sa bawat hampas ng alon, may kasabay na tinig. Tinig ni Marian, kumakanta ng huling awitin. Simula noon huminto na ang mga pagkawala. Tahimik na ulit ang baryo. Bumalik na sa pangingisda ang mga tao. Pero walang lumalapit sa bahagi ng dagat kung saan nawala sina Marian at Carlos. Si Carla, lumipat na sa Maynila. Si Mang Eli, lumipat makalipas ang 1 taon. Ako na nanatili rito. Araw-araw tinitignan ko ang dagat at sa bawat agos, parang naririnig ko pa rin ang huling salita ni Marian na nagsasabing ang biyaya ng dagat may kapalit.